So, alin nyo, paano maging Spanish citizenship? Ikaw, paano ka magiging Spanish citizen ngayon araw? Ano yung mga requirements para maging Espanyol? Number one, kung Pilipino ka, minimum of 2 years stay dito sa Spain Na legal. na legal. Na may after papel, 2 no? years, pwede ka na mag-apply. So, ano ka na, yun yung tinatawag na nationalidad for residencia. Pero sa case mo kasi, di ba, dito ka 16 years old ka pa lang, nandito ka na. Tapos dito ka din nag-aral, kaya mas mabilis para sa'yo talaga na maging Spanish. Hindi mo na kailangan mag-exam kasi dito ka nag-aral talaga ng college. Isa sa mga requirements yun. Ngayon kasi, kailangan na ng mga certificate. So, yung number one is yung kailangan alam mo yung culture ng Spain, general information. Which is yun yung gagawin ko, no? Siguro next year. Next year ako naman. And then the other one is yung language, which is totoo naman. Kaya paano ka kailangan magiging talaga. nationalidad kung hindi mo naman alam yung lengguwahe? Naging mahigpit na sila, di ba? Kasi dati, ang daming nagiging Spanish, hindi marunong mag-Espanyol. Kaya kailangan talaga. Ngayon, marunong ka na mag-Spanish, kaya merong exam. Ano pang Birth certificate, NBI, mga yan. So nung nakala natin, ayun na yung araw na ka na manunumpa ka na sa Watawat ng Pilipinas. Yung pala, hindi. Parang pa lang yun, pre-puran? Parang i-check nila yung mga papers information mo. Kung may mga follow-up documents sila, doon nila sasagot. Then ngayon, in-schedule ka. Ngayon ay February 23. Ngayon ang ating Talagang panunumpa sa bandera ng Espanya. And starting today, after ng panunumpa, Spanish na tayo. Naka-schedule ka ng alas 9, di ba? Pero napakahaba pala ng pila pagdating namin dito. Tingnan na yung kwarto. Pero mabilis naman yung yung pag-usay, pagpapasok. So, ano ba kinagandahan na mag-isang Spanish citizen? Siyempre, isa yun sa most powerful passport, di ba? So, Pangilan na ba ngayon ng Spain sa pinakamaraming pwedeng pasukan na bansa na hindi kailangan ng visa? Pangalawa yata. Pangalawang Spain. Depende kasi may iba na number 1 na yung isa na yung Spain sa number 1, minsan number 2. But nevertheless, 1 or 2 or 3 man yan. Powerful passport pa din compare naman sa passport natin sa Philippines, di ba? Pero meron kang plan na mag-dual citizen? Oo, after this, na ako. I-recover ko yung aking pagka-Filipino. Yun nga lang, maraming mga changes, lalo na mababago kasi yung tarjeta mo o yung card mo. Yes. So maraming babaguhin pagdating sa files mo, sa informations mo, lalo na sa mga documents mo dito. Oo, lahat yan magbago. Kailangan And then mawawala ba yung passport mo? Mawawala ng visa? Mawawala ng visa kung magiging Spanish na siya. Sa mga naging Spanish dyan na mga nanonood, comment down below, ano mangyayari sa passport niya kung Spanish na siya, tapos magdudual citizen siya? Anong mangyayari? Siyempre meron tayong mga kababayan dyan na naging Spanish na din. Ano nangyayari sa mga passport ninyo noon bago kayo after nyo maging isang Spanish citizen? Comment down below. So, ano pa ba? Siyempre, ano pa bang kinaganda ng pagiging Espanyol? Buong benefits siguro ng isang Spanish makukuha mo. No? Pero same lang din naman yun sa permanent resident. Yun nga lang, yung power lang talaga ng passport. Magiging visa free ka sa karamihan ng mga country na kailangan ng visa. So, mas malaki ang chance mo gusto mo lumipat ng ibang bansa, tumira sa ibang bansa. Kaya kapag nagano'n na tayo, lumabas na tayo ng bansa. Kasi di ba pagpapasok kami ng immigration, magkahiwalay na kami. Meron ng priority din kasi para sa mga citizen, then sa mga hindi talaga Espanyol. Pero ganun din naman sa Pilipinas, di ba? Pag pumapasok tayo sa Pilipinas, meron tayong priority para sa mga citizen. Ayun mga lods! So, hinihintay lang namin yan. Hindi namin alam kung pwede mag-video kasi sa loob kaya gumawa na lang kami ng ganitong video. Okay, update ko kayo kung anong mangyayari para may idea din kayo mga lods. Kapag kayo naman yung mag-Spanish citizen. Ciao mga lods!